Naku guys, former secretary ng DPWH Manuel Bunuan na nag-resign na kaya nga former. My guys, malaking kinalaman pala siya sa flood control scam. Eto, panoorin natin yung expose ni Senator Ping Lacson. Mr. President, Bulacan has proven to be the national sewer of corrupted flood control projects. Hindi na nakapagtataka na marami ang nagkalkal ng record ng mga kontraktor sa buong probinsya. Isa na dito ang Global Crit Builders na kumubra ng 2.195 billion flood control projects mula 2018 hanggang 2024 sa Bulacan pa lamang. Ang Global Crit ay pagmamayari ng mga maglangke ng Candaba. Si Mayor Rene Maglangke ang presidente noong 2024 na kung saan may mga kontrata na siya mismo ang pumipirma na dapat sana ay nag-divest siya. Yes. This should not come as a surprise, Mr. President. In the words of Mayor Maglangke, and I quote, isa akong malaking kontratista. Kilala sa buong Pilipinas na nangongontrata at bilyon-bilyon ang proyekto ko sa buong Pilipinas. Growing family business indeed. Pero hindi pa dito natatapos ang kwentong pamilya, Mr. President. The web of family names reveals a web of stories. Ang mga Maglangke rin na may-ari ng MBB Global Properties Corporation na siya namang nagmamay-ari ng Windham Garden Hotel sa Clark, Pampanga. Wow! Na itinayo sa halagang halos 1 bilyong piso. Gayunman, kung babalikan, hindi lamang Maglangke ang kilalang family name na nagmamay-ari ng MBB Global Properties. Nitong August 15, 2025 lang daw nagpalit ng stockholders ang MBB. Nevertheless, the 2024 General Information Sheet or GIS of the MBB Global Properties Corporation would show the following. Macy Monique Maglangke, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima Gay B. Asin Bunuan de la Cruz, Treasurer. Ulitin ko, Maglangke, Bernardo, Bunuan, MBB. Nako. Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Candaba Mayor Rene Maglangke, ang patriarch ng Maglangkes of Global Concrete Builders, contractor ng multi-billion peso worth of flood control projects. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kamakailan lamang ay nag-early retirement matapos masangkot sa maanumalyang flood control. At siyempre pa, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Grabe! Maglangke, Bernardo, Bunuan. Grabe. MBB, Mr. President. Kayo na po ang mag-connect ng dots. By the way, Imagine nyo yung MBB Builders ba yun? Yung kanina yung sinabi niya, nasan yun? Oh, ito oh. MBB Global Properties Corporation na nakasungkit din daw ng bilyon-bilyon na flood control projects. Yan, MBB Global. Under pala ng MBB Global, yung Global Crit Builders. Yun pala, under ng MBB Global Corporation, yung Global Crit Builders. Yun pala yun. So, balik po tayo dito ha. BB, Mr. President. Kayo na po ang mag-connect ng dots. By the way, sina Macy Maglangke, Sunshine Bernardo, at pati Magay Bunuan de la Cruz ay mga anak na mga nabanggit na opisyal ng gobyerno. Ayun. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bunuan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bunuan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crit. Yun lang. Saan ba hantong lahat na ito, Mr. President? Our people are growing impatient. Correct. And angry. But we are not in the business of quick fixes and band-aid solutions. Yes. The newly installed Secretary of Public Works and Highways, Vince Dizon, has hit the ground running to weed out the corruption in the agency. Investigators are running their course in both chambers of Congress. The President shows no sign of wavering in this fight. We are on the right trajectory in getting to the bottom of this systemic rot and punishing to the fullest extent of the law those who have
corrupted us. The president daw is unwavering. Totoo ba? Nagulat nga siya na ano nga siya parang hindi makapaniwala na nasangkot yung pangalan ni Romualdez. Oo. Mark safe na si Romualdez ni BBM. Hindi makapaniwala si BBM. Bakit daw nasangkot si Romualdez? Diyan. O, di ba? Sa dahilang ang prosecution ay mandato ng ehekutibo, titiyakin nating may ambag ang oversight functions ng Senado sa pagpapanagot ng mga sangkot. Lahat ng may kinalaman sa pagnanakaw, mapakontraktor o empleyado ng DPWH o mambabatas man, ay dapat isama sa kasong kriminal na Sana lang isasampa. talaga. We respectfully urge the DPWH to refer this matter for the filing of criminal cases, including multiple violations of Article 217 in relation to Articles 48 and 171, Paragraph 4 of the Revised Penal Code, or malversation through falsification of public documents. For one, the falsification of documentation, particularly the use of manipulated photos in contractors' progress billing reports, later certified by DPWH officials, is a blatant violation of this provision. Mr. President, even if we do away with said complex crime and file cases for malversation alone, kung ang tampok na halaga ay higit 8.8 million pesos, reclusion perpetua o pagkakakulong ng 20 years and 1 day to 40 years ang parusa. Next is the prosecution for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, Section 3E, causing undue injury to the government or giving a private party unwarranted benefits, advantage, or preference through manifest partiality, evident bad faith, or gross inexcusable negligence. And Section 3G, entering on behalf of the government into contracts manifestly and grossly disadvantageous to it. And Section 8, in relation to Republic Act 1379, unexplained wealth. We also strongly endorse the filing of charges for violation of Republic Act 7080 or the Anti-Plunder Law, Mr. President. Sapat naman pong basihan ang nakakapangilabot na laki ng halaga ng mga anomalya sa flood control. Bilyones po ang pinag-uusapan nating nauwi sa ghost projects. Ang marangyang pamumuhay ng mga sangkot na opisyal ng DPWH at ang daang milyong kaya nilang ipatalo sa mga kasino ay kabilang sa magpapatunay sa paglabag sa batas na ito. These facts show that the accumulated ill-gotten wealth. Sana nga talaga may mapanagot dito at may makasuhan na, may makulong na, 'di ba? Dapat talaga bilisan nila yung mga ginagawa nila kasi tingnan mo yung si Bryce, 'di ba? Nagdamay pa kay Jingo Estrada at saka Joel Villanueva kahit hindi naman talaga totoo 'yan, guys. Alam nyo, kahit na sino, makikita nyo namang nagsisinungaling yung tao. Sinungaling na nga dun sa Senate. Si Jinggoy nga sobrang ano nga niya sobrang alam mo yung tapang nga niya magtanong doon kasi nga alam niyang wala siyang kasalanan tapos biglang boom! Meron nang nagdawat sa pangalan niya. Kaya guys, ano masasabi niyo? Don't forget to like and subscribe to this channel. Have a great day everyone. Bye. God bless.